Isang magandang araw muli sa inyo mga ka-GM. Mayroon naman akong gustong may share sa inyo na para magkaroon din kayo ng idea at dagdag kaalaman na rin sa mga gatong sakyan. Isa itong Hyundai Accent. Ngayon, ang gagawin natin dito, bali dala na ng customer yung kanyang parts. Ngayon tayo po yung inano niya na maggagawa kasi dala-dala niya na po yung parts kasi pinadiagnose niya po sa ibang technician ito. Bali ang papalitan po natin dito window regulator dito sa kanyang sasakyan, rear left side yung kanyang window regulator na ating tatanggalin nandito sa kanyang loob. Bali tatanggalin po natin itong plastic panel na ito sa ating rear left side na pintuan. Bali dala po ng customer natin yung kanyang window regulator assembly. Yan po, yan siya. Ito yung bago na binili ng ating customer. Bali diagnose kasi ng ibang mekaniko ito. Tayo lang po yung pinagawa niya para palitan po natin yung kanyang window regulator. Yan po, patuloy nyo na pong panoorin itong aking mga videos at dagdag kaalaman na rin po sa inyo itong mga gantong problema na sakyan. Atin pong bubuksan muna itong kanyang pinaka-panel. Bali ito po yung kanyang screw bolt mga ka-GM, no? Bali gagamit lang tayo ng cross screw. Yan, para matanggal po natin yung kanyang screw bolt. Saka dito po sa may parting handle sa baba. Tapos dito po sa ilalim, bali susungkitin lang po natin ng flat screw para angatin po natin itong kanyang door funnel na plastic. Yan po siya, no? Bali naangat na po natin yung kanyang door funnel plastic dito sa kanyang pintuan. Yan, kung makikita po ninyo. Yan, bali nakaano lang po kasi siya diyan. Mayroon lang siyang pinaka-clip. Yan, tatanggalin po muna natin. Ito po, bali natanggal po natin yung kanyang door funnel. Yan, kung makikita po ninyo, no, may lock lang siya na plastic diyan, yung pinaka-clip niya. Yan. Yan yung nakatusok dito mga ka-GM, dito sa kanyang pintuan. Dito yung mga plastic clip na para matanggal po natin. Yan po siya. Tapos tatanggalin po natin itong kanyang plastic na ito para matanggal po natin yung kanyang window regulator sa loob. Ito po yung kanyang window regulator. Yan. At yung kanya pong salamin ay hindi na po tumataas, kaya may posibilidad po na sira yung kanyang cable o kaya yung kanyang motor. So ito po, bali tatanggalin po muna natin yung kanyang salamin. Ito, may dalawang bolt lang siya dito na 10mm. Yan, saka ito. Para matanggal po natin yung salamin mga GM bago natin tanggalin itong kanyang window regulator. So mga ka-GM, no, kung makikita po ninyo itong ating tinanggal na luma, yung nasira po ng kanyang pinaka-regulator. Ito po yung kanyang cable mga ka-GM. Bali kumalas na po siya dito sa kanyang plastic dito. Yan, kung makikita po ninyo yung kanyang plastic yan, no. Bali nabasag po siya mga ka-GM dito, kaya kumalas na po yung kanyang cable. So ang binili po ng customer natin ay assembly po, kasama na yung kanyang motor. Kasi malimit po na nangyayari dito sa kanyang plastic dito. Yan, nababasag siya dyan. Saka yung kanyang pinaka cable ay bali ito po siya, oh. Yan, kung makita po ninyo, no? Yan po, bali nabubuhol siya sa loob kasi nasira na yung kanyang plastic. Yan po yung naging problema niya mga GM, kaya hindi po siya mari-repair. Kaya bumili na lang po yung ating customer ng bago. Ito yung ating bago. Yan po yung ikakabit natin. At yung ano po natin mga GM na yung salamin, bali nalalayan lang po natin ng masking tape yan. Para po siya ay nasa taas lang po siya, para hindi po siya malaglag. Kasi mag-isa lang po natin na gumagawa, wala pong tagahawak. Kaya tinipan lang po muna natin, no? Yan, at kakabit na po natin yung bago mga ka-GM. Bali tinanggal lang po natin yung bolt dito sa kanyang motor. Yan, tatlo dyan. Tapos dito sa kanyang window regulator, yan. Isa dyan sa taas, dalawa sa ilalim. Yan. Yan po, at patuloy nyo lang pong panoorin itong aking video hanggat sa matapos po mga ka-GM para magkaroon din po kayo ng
dagdag kaalaman at idea sa mga ganitong problema na sakyan, sa mga power window. Yan po, at kakabit na po natin yung bago.